inatasan kasi na dito muna ako sa programang Wish Ko Lang. Hindi ko alam na wish ko lang ito, Kuya Jen. Ah, talaga? Kaya, ano ako yung... Nagulat kayo? Nabigla kayo? Oo, nagulat nga ako. Kala ko kakain lang kayo dyan eh. Hindi inaasahan ng lahat na ang master showman pa ang maghahatid ng sorpresa. Si Elizabeth, retailer na ng mga meat product na ito. Bukod yan, Bigay yan sa amin? para sa inyo yan. Oh, salamat po. Ah, saan ba nakalagay yung kanilang mga produkto? Sa isang refrigerator, ano? So, pati yung refrigerator niya, sa iyo na rin. Talaga? Ang swerte naman. Talaga? Tulog ng langit talaga sa amin. Siguradong maliliwanagan si Elizabeth sa susunod na bisita niya. Ang Asian Eye Institute po ay isang eye care institute na nagbibigay ng kumpletong serbisyo para sa pangangalaga at paggamot ng mga sakit sa mata. Mabibigyan po namin kayo ng luna sa inyong pong katarata. Maaaring Para makita nyo ng gwapong-gwapo si Kuya Jer. Try lang namin sa Huwag kayong magsasabi ng totoo. Na. Alam niyo, Kuya Jen, Oo. kung saan kami pumipila para matignan lang kami, pero hindi kami pinansin. O hindi ka napipila ngayon. Ito na siya na ang pumila rito nga eh. Kaya paano lumapit sa amin? Ano bang himala ito? Ito. Ginawa na rin namin ng poster ang kwento ng buhay ni Elizabeth. At sa puntong ito, tutulungan na namin siya makamit ang happy ending sa kanyang kwento. Dahil sasamahan namin siyang hanapin ang kanyang bunsong anak na si Parsi sa Cagayan de Oro. Ano, anak ko, ayaw niwari sa akin. Biro niyo, after 36 years, Anong edad niya na ngayon? 36. Sana naman ngayon, pagbigyan naman ako ng daddy mo dyan, na tayo magkaroon ng komunikasyon, magkita, magkasama. Talagang miss na kita nung mulila ako sa iyo. Hindi na raw siya papayag na umuwing luhaan. Paputok pa lamang ang liwanag na sa himpapawid na kami. Wala nang atrasan nito para kay Elizabeth. Nauna kaming pumunta sa address na ibinigay sa amin ni Elizabeth para masiguro muna naming naririto na nga ang anak niyang si Parsi. Pero hindi namin inaasahan ang impormasyong aming nakuha. Parsi Agana. Ay, wala din. Anak niya. Oo. Wala ko anak din. Wala dyan. Walang anak na lalaki dyan. Hindi kumbinsido si Elizabeth sa nadiskubre namin. Binigay niya sa amin ang telephone number ng bahay na pinuntahan namin. Hello po ma'am, andyan po ba ngayon si Mr. Parsi? Andyan po ba siya ngayon? Hindi maiwasan manlumo si Elizabeth sa narinig. Na talagang ayaw nila talagang ipakita sa akin si Parsi. Dahil matagang tinatago nila, kahit sulatan ko, kahit tawagan ko sila, wala. Umaasa talaga ako. Talagang malaki ang pag-asa ko na magkakaharap kami. Dahil nandyan naman siya eh. Alam ko yun. Malakas talaga yung kutob ko. Talagang hanggang ngayon, tinatago pa rin sa akin yung anak ko. Pagkatapos, pupunta kami sa isang internet shop. Nagbaka sakaling may magiging resulta ang pangalang hahanapin namin dito. Tumugma ang resulta. Wish ko lang. Pilit kinaya ng mahinang katawan ni Elizabeth ang 7 oras na biyahe mula Cagayan de Oro patungong Agusan del Sur. Sa San Francisco, Agusan del Sur, nakilala namin ang taong ito. Binigay sa amin itong picture. Tinan mo, naalala mo to. Oo. Sa... ito sa... Tapos yung dedication.
Siya na pala si Parsifal Agoncillo Agana, 36 na taon, may asawa't anak na. Siya na nga raw ang bata sa larawan. Larawang iniabot niya sa ina, 20 taon na ang nakararaan. Siya yung totoo kong mama. Pero, yun nga, lumaki nga ako sa Cagayan de Oro. So, hindi ko lang ma-feel kasi yung, kumbaga yung kung may relasyon kami. Tanda pa ni Parsi ang babaeng dumalo sa Cagayan de Oro noong 16 na taon pa lamang siya. Pero hindi raw sila nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap ng maayos. Kasi Mami Lilian, kung saan ako lumaki doon sa Cagayan de Oro. Pero tila iba ang alam ni Parsi kung bakit hindi siya sa piling ng ina lumaki. Yung katayuan naman mama ko, hindi siguro siya stable at that time. Kaya nasa papa ko na side. Bagamat wala raw siyang nadamang galit sa ina, hindi naman niya naikubli ang malaking tampo rito. Pakiramdam niya raw kasi tinalikuran siya nito. Sana from time to time nung lumalaki ako doon sa Cagayan, sana bisita naman dapat sana siya o nangungumusta. Pero at the time parang siguro preoccupied siya sa kung ano yung kanya. Hindi na rin napigilan ni Parsi na magparating ng maiksing mensahe sa ina. Maski maiksing panahon naging mama pa rin kita. Saka, hindi naman magbabago yun. Hindi kalayuan sa bahay ni Parsi ang hotel kung nasaan si Elizabeth. Nakikibalita na rin siya sa amin kung natagpuan na namin si Parsi. Si Parsi naman, napilit naming sumama sa amin. Sana makita siya para naman matupad yung sabi ko nga wala akong naging pagkukulang, pinaglaban ko siya na dapat pala talagang tumbasan ng pagmamahal ang paghihirap ng pagsisilang ng isang ina. Sabi ko na nga, hindi tunay. Sabi ko. Party pa na ba yan? Kumusta na? Nakita mo naman na. Biniglaan mo yung ako dito lang pala kayo. Anong balita sa inyo? Ba't hindi ka man lamang nagpunta na hanapin man lang ako? Kasi wala akong medyo tapos din ako ngayon. Iba rin yung sitwasyon ko ngayon Hindi ba naandun ka sa Cagayan de Oro? Oo, Bali, nung nag-asawa nga ako, Nagkakawa ka na? Ano ba? kasi saka parang hindi maganda. Ang pagsama ni Dor. maganda yung Ang tagal tayo.